Dok, unahin po muna namin itanong sa inyo, ano ba itong super flu? Medyo nakakapanik yung pangalan na super flu eh. Ano po ba yan? Bakit po yan tinawag na super flu? So ito kasi isang variant no ng influenza A virus na isa sa mga nagiging dahilan ng flu natin. Sinasabi nating super flu kasi medyo mas maraming sintomas ang nararamdaman ng mga kababayan natin o ng mga tao na naapektuhan nitong super flu. Kadalasan ang pinakamalaking pagkakaiba ay yung pagtagal, no? Pagtagal nung infection. Kasi doon sa flu, ang flu kasi natin meron siyang influenza A, influenza B, no? Pero itong kumakalat na ito is more of influenza A na variant, mutation siya ng influenza A. So ang nakikita namin tumatagal siya ng on the average, no? Umaabot siya ng 7 araw. Pero may mga kababayan din tayo na higit pa sa 7 araw ang nararamdaman. And yung pagtagal nito ay dahil sa yung na-elicit to o dahil sa mga reaksyon ng katawan natin dahil doon sa infection na nakukuha natin na pwedeng mas patagalin pa niya ang mga simptomas mo at ito din ay nagdudulot ng mas maraming problema para sa mga tao na may comorbidities katulad ng mga lung diseases like asthma, COPD at saka yung mga sakit sa puso, no? Sila yung mga mas naaapektuhan ng super flu na ito. Mhm. Balikan ko lang yung una niyong sinabi na kasi mas matagal siya. So, ibig sabihin mas matagal siya than the regular, ano ba, duration po ng flu and sinasabi niyo rin po na medyo parang mas marami ba ang sintomas? Yes, actually parang hindi maraming sintomas kundi yung mas medyo matindi ang ubo na nararamdaman ng mga naapektuhan nitong super flu na ito. So mas masipon, tapos talagang ubo ng ubo, tapos nagtatagal nga kadalasan. Pinakamaiksi na yung 7 araw no? Marami pa nga mas higit pa sa 7 araw. And I think it's not dahil sa talagang epekto na siya ng infection, but ito ay reaction, part of the reaction ng katawan natin against the viral infection. Mhm. Pero ito po Doc ay parang influenza. So, yung mga symptoms halimbawa fever, ano po ba yung gano'n pa rin po ito? Yes, meron kang kadalasan sinisipon, tapos mamaya uubuhin, lalagnatin, sumasakit ang maaaring may kasamang sakit ng pangangatawan o ng mga kasukasuan, which is basically yung flu na nararamdaman natin, ano? Except na mas mabigat yung pag-ubo at mas baradong-barado ang ilong at yun, nagtatagal nga talaga ng 7 araw. Kasi ang normal na flu lang, kadalasan mga 3, 5 araw, tapos ka na, wala nang problema. Ito naman, tumatagal ng 7 araw, tapos higit pa. So, dahil nag-i-elicit ito ng mga reaction sa katawan natin, so medyo mabilis na namamaga ang daanan ng paghinga na nagiging sanhi ng kadalasan nagpapatingin na tayo sa doktor o kaya yung iba naa-admit kasi nagkakaproblema na sila sa puso at saka sa kanilang mga underlying lung disease, inaatake na sila ng hika, inaatake sila ng COPD. Mhm. 'Pag, iniisip ko lang po compared halimbawa to COVID, ano pong pinagkaiba nila? Well, hindi siya kasing lala ng COVID kasi sa COVID, bukod sa naa-admit ka dahil sa yung inaatake ka rin sa hika mo o ng COPD mo o minsan nagkakaroon ka ng heart failure. Ang problem with COVID, talagang mas matindi yung pneumonia. No? Mhm. Nagkakaroon ka ng pneumonia na nagiging dahilan ng admission mo at yung ibang mga tao na may mga comorbidities
madalas sa kanila kakailanganin nila ng oxygen o kakailanganin nila na makabit sila sa isang respirator and, marami-rami din sa mga nagkaroon ng COVID na matitindi ay namatay, 'no. So ito ang big difference naman ng super flu sa COVID dahil so far wala pa naman tayong nakita na ano super flu infection na Mhm. naging dahilan ng pagkamatay ng isang Pilipino. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.